Dito po tayo sa banal na salita ng ating pinakamamahal sa Kristo at ating pong ibigay ang lahat sa ating beloved olden preacher, Richard Abad Minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, ating beloved co-preacher, Brother Ronnie Balde. Everybody say, praise the Lord. Tayo po lahat yung manalangin, minamahal. Samahan niyo po ako. Hallelujah. O padikilan mo pagpala namin Diyos sa maraming banal, mahal namin Panginoong Jesus. Lubos po kami nagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon, sa iyong paglalangis, pagsama sa aming mahal na po yung pagpuri at pagsamba sa iyo. O Diyos, unang panalangin po namin ng mahal at ginagalang Evangelista, Uli Estrada Almeida, the Prophet of Loving God. Patawarin kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, o Diyos, pagkakamali. Mahal na Panginoon, ikaw po maglangis sa iyong banal salita, ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. Tulungan mo po pangaral ko mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sumami ka, Diyos, sa gabing ito, sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon, sa aming sinasulad din mo, mahadlangan ng mga gawa na kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ating dakilang Diyos, makabalik po tayo sa ating mga upuan, minamahal. First and foremost, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to loving God, the dearest Lord Jesus Christ. Sa Kanya lang po ang pinakamataas na pagpupuri. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord. And ating pong patuloy minamahal, ating pinapagkaloob minamahal, pinapaabot ating dobling paggalang sa tao ng Diyos, sa propeta ng ating mahal na Panginoon sa huling kapanahon na ito, mga minamahal, ating dearly beloved noble evangelist, Wildy Estrada Almeida. Praise the Lord, kaya hindi po pag-alaala sa mga turo at aral na iniwan ating dearly beloved noble assistant pastor, Linus Almeida. We give double honor sa ating beloved Mama Dear. At sa kanilang buong sambayan, sa buong Almeida family, with all the beloved Almeida children, all the children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. I give double honor, minamahal. At magandang gabi po sa lahat ng ating mga beloved preachers, beloved ordained preachers, sa lahat ng mga ginagamit sa ubusan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, magandang gabi. At sa inyo po mga kapatiran ko, sa lahat ng ating mga nanonood sa webcast, magandang gabi sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sa gabi ito, minamahal, at mo talakayin ang salita nating dakilang Diyos, minamahal, it's about pure motives. Pure motives o dalisay na layunin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga po ito sa ating mga buhay, lalong-lalo na po sa atin na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na maging dalisay yung ating layunin sa paglilingkod sa Diyos, sa lahat ng ating ginagawa para sa mahal na Panginoon, maging pure ang ating mga motibo, mga minamahal. Dahil sabi po rito, mga minamahal, sa isang gampanin o gawain, mga minamahal ko, ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang motibo ang tao. May ginagawa po siya, lalo kung ginagawa niya po ito para sa kapwa o ginagawa niya sa mahal na Panginoon, ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang motibo ang isang tao, minamahal, no? But the Bible teaches that God is as interested in our motives as in our behavior. Ang Diyos daw po, sapagkat tayo po nasa paglilingkod sa mahal na Panginoon, interesado sa ating mga motibo, sa ating behavior, sa ating pagsagawa, minamahal. For eventually, selfish and sinful motives produce selfish and sinful behavior. Yun daw po may maruming mga motibo, mga minamahal, mga motibo, nagre-reflect sa kanila pong mga ginagawa, mga minamahal. Ang sabi po rito, our motives show the condition of our heart. Our motives show the condition of our heart. So ang ating puso daw po ay dalisay, kung atong kasing-kasing putli, ang atong mga motibo sa putli gihapon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So nagre-reflect po, mga minamahal. Ang sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 10, buksan po natin ating mga Biblia, minamahal, from the book of Jeremiah 17 verse 10. From the book of the prophet Jeremiah, chapter 17 verse 10. I, the Lord, search the heart. I try the reins
even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, ang talatay 10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawain. Amen. Palapakan po natin ang salita natin, pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Mahal na Panginoon po mag-bless sa kanyang mga salita. So napakalaga po, no? Palalong-lalo na sa atin ang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Sabagat ang mahal na Panginoon ang sumisiyasat sa puso ng tao. Ito po kanyang sinusubukan. At sabi ng Biblia, ang Diyos daw din po ang magbibigay ganti ayon sa ating mga ginawa. Bunga ng ating mga ginawa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mahalaga po talaga sa atin mga minamahal magkaroon ng dalisay na layunin. Dalisay na puso. Pure motives in everything that we do for the Lord, for God's glory. We should have a pure motive, mga minamahal. No? Sabi po rito, mga minamahal, kung tayo na po'y nag-aalay sa mahal na Panginoon, when we offer ourselves, or we make an offering for the Lord, magbibigay po tayo ng ating mga sarili, una't higit sa lahat. Pangalawa, minamahal, magbibigay tayo ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, or service, kasama na po dyan yung pagpupuri, pagsamba, mga minamahal. Unang-una ating mga sarili, let us to be worthy, maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. At kung tayo din daw po ay nagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at mga handog, ating tithes and offering, mga minamahal, ay nakikita po ng Diyos ang ating mga motibo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. From the book of Genesis chapter 4 verses 4 to 5, mga minamahal, kindly po. From the book of the Genesis, chapter 4, verse 4 to 5. And Abel he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was wroth, and his countenance fell. Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 4, ang talatay 4 hanggang 5. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang mga kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-inis na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Amen. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoon. At magsabi po ng praise the Lord, mga minamahal. So dito po nag-alay si Cain, nag-alay si Abel. Nung mag-alay si Abel, minamahal yung kanyang inalay na karnero o tupa, mga minamahal ko ay kanyang inalay sa mahal na Panginoon. Ito po na kanyang pinaagas niya po yung dugo at inalay niya sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang alay. Subalit pagdating kay Cain, hindi niya po may tatanong minamahal yung inalay ni Cain, hindi po hayop na may dugo o may buhay, kundi ang inalay ni Cain, minamahal mga gulay, mga bunga ng kanyang pananim. So mga minamahal nagalit siya, dahil hindi tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang alay. Instead, mga minamahal, alamin niya kung bakit hindi tinanggap ng mahal na Panginoon yung kanyang inalay, sa halip na alamin niya kung bakit hindi tinanggap, nagalit pa po siya. Actually, mga minamahal, nainggit na si Cain sa kanyang kapatid. At humantong pa ito, mga minamahal, na kinuha niya yung buhay ng kanyang kapatid. So kung ititignan mo mga minamahal, hindi malinis ang puso ni Cain sa kanyang pag-aalay. Kaya kung titignan mo, hindi naman siya dapat magalit, kundi dapat pag-aralan niya. Kung kumbaga sa ating panahon, mga minamahal, tignan mo yung ginagawa ng mga kapatiran na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kang mainggit, bagkus gayahin mo upang ikaw din ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Bakit po mga minamahal? Dahil iisa lang ang Diyos na magbibigay ng pagpapala sa ating lahat.
Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So, maging sa ating pagbibigay, kinitignan ng Diyos ang ating mga motibo. Meron po nagbibigay, hindi consistent. Ibig sabihin, hindi nakikita ng Diyos ang iyong katampatan dahil ngayon magtatapat ka, bukas hindi. Ang gusto ng mahal na Panginoon, hindi lang ngayon, kundi araw-araw na paglilingkod mo, maging tapat ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. O kaya naman po, kagaya kay Cain, mga minamahal, may tinatago siyang kasalanan. Naiinggit siya. Ayaw niyang gayahin yung kanyang kapatid. At ang naging dulo pa, pinatay niya pa talaga. So makita mo, minamahal, may team ang kanyang puso, kaya yung kanyang alay, hindi rin tinanggap ng mahal na Panginoon. Kumbaga may tinatago siyang kasalanan. Kahit na po tayo nagkakaloob ng ating sarili, kahit tayo po nagbibigay sa mahal na Panginoon, pero kung may tinatago tayong mga kasalanan, hindi po ito magiging katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kung tayo tumutulong sa ating kapwa, hindi po yan masama, pero kailangan meron tayong malinis na motibo. Meron tayong dalisay na layunin. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Matthew chapter 6, verse 1, mga minamahal. Matthew chapter 6, verse 1. The Gospel according to St. Matthew chapter 6, verse 1. Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Ang Ebanghelyo ayon ay kay Mateo, Kapitulo 6, talatay 1. Mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala tayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. So maliwanag po ang Biblia, no? Kapag tayo daw po ay tumutulong, nagbibigay ng abuloy, alms, mga minamahal, iba po yung offering sa gawain, no? This is alms. Pagbibigay ka ng tulong, pero gusto mo nakikita ng mga tao, mga minamahal, para purihin ka. So maliwanag po na yung motibo mo, mga minamahal, hindi talaga tumulong, kundi ang iyong motibo ay para purihin ka. Pag ganito daw po ang ating motibo, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, wala daw po tayong tatanggapin na gantimpala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi masamang tumulong, pero mas magandang ang mahal na Panginoon na lang ang nakakaalam, mga minamahal. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Siyempre, mga minamahal, dahil ayaw nga po natin, bakit po natin yung gagawin? Ayaw natin na tayo ang mapapurihan. Amen? Dili nato gusto nga kitang mataas. Dili nato gusto nga kitang madaig. Yes, natay kapas, panalalanginan ta sa Diyos, pinagpala po tayo ng mahal na Panginoon, pero yung pagpapala na yan, hindi yan sa ating galing. Galing yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. So mas maganda na kapag tumutulong tayo, minamahal, walang ibang maluwalhati, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Bakit po, mga minamahal? Dapagkat lihim man ang iyong pagtulong, sikreto man ang iyong pagtulong, walang nakakaalam. Ikaw lang, maaring yung tinulungan mo, o walang ibang nakakaalam, kundi mahal na Panginoon lamang. Ang sabi ng Biblia, lihim man ang iyong pagtulong, pero minamahal, ipakikita ng mahal na Panginoon paano kanya pagpalain. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Maging sa ating pong mga desisyon, mga minamahal, in our decision, we should have pure motives, mga minamahal, o dalisay na layunin. Yung pagsunod talaga natin sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil po King Saul, mga minamahal, may inutos sa kanyang mahal na Panginoon na ubusin mo lahat ng kalaban. Pati hari, yun ang utos eh. Ubusin mo.
Kunin mo ang kanilang mga buhay, pati mga hayop, ubusin mo. Wala kang ititira.